Sa video na 'to, gagawa tayo ng online store, step by step. Tapos, magsa-sign up tayo sa Dropify. Yun yung dropshipping supplier. Pagka-sign up natin sa Dropify, hahayaan natin silang mag-upload ng products na gusto natin or category na gusto natin sa online store natin na sinet up. Sunod, pagkatapos na nilang i-upload yung mga products, ang gagawin natin, i-advertise naman natin sa TikTok Shop or ipo-promote natin sa TikTok. Samahan niyo ako sa journey na to and papakita ko yung step by step at yung magiging results ng dropshipping business natin. Before we start, may tanong lang ako. Kung may 1 million income ka per month, anong gagawin mo dito? Share nyo naman sa comment section sa baba. Pagandahan ang sagot. Sa baba ng video na to ay may link papunta sa webhubsite.com. Dito, diniscuss kung paano yung dropshipping, WooCommerce, tsaka TikTok Shop gumagana. And then, meron ditong video kung paano gumawa ng online store. And then, meron din ditong links. And then, nandito rin yung conversations ko sa representative ng Dropify kung paano siya gumagana. Ayun. And then, dito sa link na to, click lang natin yung Hostinger Philippines. Yan, Philippines. Kasi pag pumunta tayo sa Hostinger lang, hostinger.com, kung mapapansin natin, naka-dollar to. 2.99 per month, $2.99. Pag ginamit natin yung button dun sa website, dito sa webhubsite.com, mapupunta siya sa Hostinger Philippines na naka 109 pesos per month lang. Click lang natin yung claim deal. And then dito tayo sa business plan. Kasi, ito, pwede tayong makagawa ng 100 websites. Unlimited na yung SSL niya. And then free na yung emails niya. May free domain din siya. Tapos, pwede dito yung WooCommerce website na gagawin nating online store. Yun yung online store natin. Okay? Click natin ang add to cart. Sunod, pili tayo ng period kung gaano katagal. Halimbawa, gusto natin 12 months lang. Natin ng 12 months. And then, email address, lagay natin. Halimbawa, yan. Sunod, pwede tayo magbayad via credit card, PayPal, Google Pay, GCash, Paymaya, or CoinGate. Ang gagamitin natin dito ay GCash since halos lahat naman tayo may GCash na. And then itong mga nandito ay optional lang naman siya kahit hindi na natin siya fill up. Ito yung total na babayaran natin, 2.8. Click lang natin yung Secure Submit Payment. Tapos lagay ko lang dito yung GCash number ko. Next. And then mag-OTP siya. Okay, input ko lang dito. And then MPIN. Okay. Scroll down natin. Tanggalin na natin to. Extra bayad lang to. Yan. Ito ang total na babayaran natin. Click natin yung Pay. Okay. Save ko lang dito yung login details ko para hindi na ako paulit-ulit mag-type. Yan. Ito na yung bagong account natin sa Hostinger. Nakalagay dito,
verification email. Punta lang tayo sa Gmail natin. Okay, ito siya. Verify email address. Okay, verified na siya. Close muna natin yung isa. And then, nandito yung ibang email. Ito yung payment natin. Okay. And then, ito yung welcome message. Nakalagay dito, claim your domain name. Claim natin yung free domain name natin. Lagay lang natin kung anong gusto nating domain name. For example, sa akin, onepanda.com. And then, click lang natin yung check availability. Ayan, available siya. Nakalagay sa kanya, 00. Click natin yung click claim domain name. Okay. Fill up lang natin to. Next step. Fill up lang natin ang first name, last name, and then email. Lagay ko lang address dito. Okay. And then phone number. Okay. And then click lang natin yung finish registration. Nire-register ngayon natin yung domain name natin. Click natin ang continue. Ito ay wala naman to. Balik na lang tayo sa home. Yan. Click natin ang manage sa domain name natin na bago. Yan, your domain name is pending for verification. Try sa Gmail. Ito. Verify natin yung domain name. Pag-aari natin yung domain name na yun. Okay, verified na siya. Then natin close to. Then balik tayo sa Hostinger. Click natin yung check status. Ito. Okay. Nakalagay dito, active na siya and verified. Disclaimer, if you use the button in the website, magkakameron ako ng credit sa Hostinger na ako'y nag-refer. It will help me create videos like this at thank you po sa paggamit ng link. Okay? Tayo sa website. Tapos, natin na manage. Ang gagawin natin, mag-install ngayon tayo ng WordPress sa website natin. Click natin yung auto installer. And then, click natin yung WordPress. Okay. Lagyan lang natin ang pangalan ng website natin. For example, OnePanda. And then, email address. And then, password. Kailangan matandaan natin yung password na to kasi gagamitin natin to sa pag-login sa WordPress website natin. Natin ang next. Okay naman siya. Click natin ang install.
May WordPress na yung ating website or yung ating online store. Okay, check lang natin mga kasulat. Okay na siya. Natin itong edit website. Yan, ito na yung WordPress dashboard natin. Close muna natin. And then, punta tayo sa website natin. Click natin ang onepanda.com. Yun ang domain name natin. Okay, live na siya. Ito na ang itsura niya. Gawin natin, sign out muna tayo. Tapos, tingnan natin pag hindi tayo nakalagin. Okay. Ito ang makikita ng mga visitor natin. Wala pa siyang laman. Gawin siyang online store. Para makalagin, lagyan lang natin ng /login. Para makalagin sa WordPress website. And then, lagyan natin dito yung credentials natin. Tsaka yung password na nilagay natin kanina. Natin ang sign in. Save ko na lang. Okay. Ito na yung WordPress dashboard natin. Una, punta tayo sa settings, tapos permalinks. Click natin yung post name. Kasi, pag pumunta tayo sa website natin, ganito siya. Halimbawa, itong hello world. Ito yung URL niya. Medyo magulo tingnan. May date, tapos hello world. Pag click natin ng post name, tapos save changes, refresh natin. Then punta tayo sa hello world. Ito yung URL niya. onepanda.com/hello world. Mas malinis siya tingnan. Okay? Sunod, punta tayo sa plugins. Gagawin natin, lilinisin natin yung WordPress website natin. Click natin yung plugins. And then, deactivate. Apply. And then, select all. Click natin ang delete. And then, apply. Tinatanggal natin yung mga default na nakalagay na plugins para malinis yung WordPress website natin. Then, punta tayo sa post. All post. Yung hello world. Click natin yung trash. And then, delete permanently. Yan. Wala na tayong post. And then, pages. Natin dito. Move to trash. And apply. And try sa trash. Delete na natin lahat. Yan. Ngayon, wala tayong post, wala tayong permalinks, at wala na tayong pages. Gagawin natin, gagawa tayo ng fresh na website or fresh na online store. Okay, ito yung default ngayon na nakalagay sa kanya. Tayo sa plugins, and then add new. Search natin ang WooCommerce. Gagawin natin, gagawa na tayo ng online store. Click natin ang install now. And then activate. Okay, click natin ang set up my store. I'm just starting. Okay na to. Tell us about your store. Gawin natin kahit ano dito. And then, click natin na continue.
Yan, pili tayo ng anong gusto natin nakalagay sa store natin. Okay, and then click natin ang continue. Okay, may WooCommerce na yung store natin. Refresh natin. Ito na siya, meron siyang cart, checkout, at saka shop. Wala pa siyang laman. Yung cart, wala pa rin tayo na checkout. Okay. Pagagandahin na natin ngayon siya. Punta ulit tayo sa WordPress dashboard natin. And then, punta tayo sa appearance. And then, themes. Click natin ang add new theme. And then, search lang natin dito yung Astra. Ito siya. Click natin ang activate. Click muna natin. Ito yung magiging tsura niya. Click activate. Okay. Sunod, punta tayo sa plugins. Ng plugins. Ayan. And then, punta tayo sa add new plugin. Natin dito ang Astra. Ang kailangan natin, Astra Starter Templates. Natin ang install. And then, activate. Click natin to build with templates. Tapos, pili lang tayo ng template na gusto natin or yung tsura ng website na gusto natin. For example, ito, plant shop. Mahalaga na shop yung pipili natin na template para meron na siyang mga features ng actual store. Ito siya. Click natin itong skip and continue. And then, scroll down lang natin. Continue. Ito. Click lang natin itong submit and build my website. Okay, congratulations. Click natin itong view your website. Yan, ito na tsura niya. Mukha na siyang online store. And then, click tayo ng isang product. Halimbawa ito. Ito yung description. Then, mga pictures. And then, short description. Click natin yung add to cart. Ito yung tsura niya pag in-add to cart. View your cart. Yan. Pwede na itong i-check out. Ito ng proceed to check out. Ito yung tsura niya. And then, dito pwedeng ilagay yung details ng mag-o-order. And then, nakalagay dito, sorry, it seems that no available payment method.
Ayusin lang natin. Punta tayo dito sa WooCommerce and then settings. Tapos, click natin yung payments. And then, activate lang natin tong cash on delivery. Na-activate ko. Ganito yung tsura niya pag inactivate. And then, manage. Yan. And then, click lang natin tong enable cash on delivery. And then, click natin yung save changes. Okay na siya. Sunod, tatanggalin natin yung mga products. Click natin ng all products. Okay. Ito yung mga sample product na nilagay ng template na. Click natin ng select all. And then, bulk actions, move to trash. Then, apply. Sunod, click natin bulk actions, move to trash, apply. Dalawang page yung ating products. Okay. Punta tayo sa trash. And then, empty trash. Ang gagawin natin, maglalagay tayo ng ating mga products. Since magsusubscribe tayo sa Dropify, sila na ang paglalagayin natin ng mga products natin na ibebenta. Ito yung homepage ng online store natin. Maganda to sa branding natin. Para edit siya, hanapin lang natin yung pages and then all pages. And then, click natin yung home and then edit with Elementor. Maganda to para sa branding ng ating business. Pasadahan lang natin ng mabilis to. Halimbawa, gusto natin palitan yung mga nakasulat dito. Ito. Click tayo sa Elementor. Click natin to. Palitan natin yung image. Halimbawa, baby store yung gusto natin gawin or baby products yung products natin. Upload lang tayo ng file. For this example, tayong file. Halimbawa, ito, baby. Select. Okay. Yan. Napalitan na yung image. And then, pag halimbawa gusto natin palitan tong text na to, click lang natin, tapos mag-type tayo dito sa left side. Yun, ganyan lang. Click natin yung text, and then palitan natin dito sa left side. Okay? Ganon din sa ibang elements. Bawa, ito. Like new for babies. And then, halimbawa, sa image or sa text, ganun lang din. Click lang natin to. Click natin ng style, and then palitan natin ng image. Pwede na ayusin yung kakalagay niya dito.
Ganun lang yung pag-edit sa kanya. And then, halimbawa, may gusto tayong tanggalin, hover lang natin yung section, and then click natin yung X. And then, pag satisfied na tayo, pwede natin click yung update. Ito na itsura niya. Refresh lang natin. Yan, ganda na itsura ng online store natin. Balik lang tayo sa dashboard. Ganon din sa ibang pages, pwede natin gawin yun. Sunod naman, punta tayo sa appearance, and then customize. Click natin to. Diba, kung gusto natin palitan ng logo, click lang natin, tapos upload lang tayo ng logo natin. Remove ko muna. And then, select tayo ng logo. Ito muna ang gamitin natin. Yan. Nandito na siya. Punta tayo sa menu. And then, halimbawa gusto natin palitan yung mga nakasulat dito. Click lang natin. Halimbawa, pacifiers. Then, halimbawa, itong about. Tanggalin natin. Tanggalin itong contact. Remove din natin. Yan, ito na yung menu. Diba, may gusto tayong idagdag. Click lang natin yung add items. Itang natin itong shop. And then, halimbawa, gusto nating reorder. Taas natin itong shop. Ito. Click lang natin pala itong arrow. Para madali. Yan, tumaas na siya. Okay. Then, click natin yung publish. Refresh ulit natin. Ito na yung itsura ng online store natin. Home shop pacifiers. Dito tayo sa shop. Okay, walang laman kasing online store natin. Pwede na natin itong i-turn over sa Dropify para malagyan nila ng mga products. Ready na tayo. Sunod naman natin gagawin, punta tayo sa Dropify. Dropify.ph. Dito tayo kukuha ng products na i-dropship natin. Click natin ang login. Tapos gagawa tayo ng account. Click natin tong create an account. Tapos dito tayo sa register. Halimbawa ito. Click natin tong register. Naka-register na agad tayo. Punta tayo sa
catalogs. Dito, pwede tayong mamili ng mga products na gusto natin i-dropship or category. Halimbawa, sa gagawin natin dito, baby wise ang gawin natin. Ito yung mga products ng category na baby wise. Pili na lang kayo dito kung ano yung product na gusto nyo or catalog na gusto nyo. Click natin yung proceed to subscription. Itong nakalagay dito na get 14 days free on your subscription. Kailangan muna natin mag-subscribe para makuha natin yung 14 days free subscription. Ito yung mga options nila. Lazada, Shopee, Facebook, Instagram, Shopify, WooCommerce, TikTok, and Stock. Halimbawa, click natin ang Lazada, 8,500 per month yung subscription sa kanya kung magda-dropship tayo sa Lazada. Ang disadvantage sa Lazada kasi sa Lazada, nandun lahat yung competition mo. Pwede nilang i-compare yung products ng binebenta mo compared sa binebenta ng iba, and then pwede nilang i-sort by price or i-sort by kung anong gusto nilang sorting, and then possible na hindi sa'yo bumili. Eh kung nag-effort ka na na market para doon sa product mo, and then sa iba bibili, disadvantage natin yon. Ang gamit natin ay WooCommerce, yung ginawa nating online store. Ito, WooCommerce. Ito siya, 3,999. Around 4,000. Around to. Diba, TikTok, 7,000 per month. Pero ang ginawa natin, WooCommerce, and then i-integrate natin sa TikTok yung WooCommerce store natin. Kaya, mas makakatipid tayo, tsaka mas makokontrol pa natin yung galaw ng inventory at yung galaw ng mga bumibili. Mamamonitor natin sa online store natin. Click natin itong subscribe now. Actually, itong format na to ay katulad ng ginawa nating online store sa WooCommerce. WooCommerce din ang gamit ng Dropify. Coupon code, wala tayong coupon code. And then, nakalagay dito 399. Click natin yung proceed to checkout. Ito, agreement. Scroll down lang natin sa baba. Sign. Okay. Click natin ang agree and sign. Okay, ngayon, ito na yung checkout page niya. Pwede tayo magbayad via GCash. And then, fill up lang natin and then kiklik natin yung subscribe now. Ganun lang yung pag-subscribe sa Dropify. Nandito ulit tayo sa WordPress website natin or sa WooCommerce website. Para ma-integrate yung TikTok at saka yung WooCommerce natin, punta lang tayo sa plugins and then add new plugin. Sunod, search lang natin ng TikTok. Ito. Click lang natin yung install and then activate. And then punta tayo dito sa marketing and then click natin yung TikTok. Click lang natin yung connect. Pwede tayong gumawa ng bagong TikTok shop or mag-connect sa TikTok shop natin na existing.